Sabi ni Bainingbing, hindi niya alam kung paano, pero mahilig siyang magpakilala sa akin ng girlfriend. Akala ko mabuti ang intensyon niya. Pero hindi naman siya nagpapakilala sa iba. Nang maglaon, nalaman ko na sinusubukan lang pala niya ako. Kukuha na sana ako ng phone para manood ng video. Para mag-relax, biglang nag-notify ang kanyang profile. Kasama ang isang stealthy cat na naka-extend ang ulo, Chenzi, sa dati, may maganda. Tiningnan ko ang screen, hindi ko mapigilang ngumiti. Ikatlong beses na ito ngayong buwan. Si Bainingbing, ang aming kinikilalang campus beauty, ang muonlit na pangarap ng maraming lalaki. Pero may kakaiba siyang libangan, ako, isang ordinaryong lalaki na nawawala sa crowd sa loob ng 3 segundo. Ay ginagawa niyang matchmaker. Simula noong second semester ng freshman year, hindi siya nagsasawang maghanap ng girlfriend para sa akin. Iba-iba ang tingin ng iba, pero alam ko sa sarili ko, ang mga babaeng ipinakikilala niya sa akin. Mula sa mahabang buhok na malambing na babae, hanggang sa maikling gupit na masiglang dalaga, hanggang sa malamig na diyosa ng sining. Iba-iba ang uri, pero may isang paunahing pagkakatulad, lahat sila ay lubos na kabaligtaran. Ni Bainingbing mismo, ako, bilang isang tipikal na lalaki, hindi naman ako bobo. Pero hindi ako bobo. Ang bobo nito, sinusubukan ang aking panlasa sa paraang napaka-awkward. Ang kanyang munting iniisip, halatang halata sa kanyang mukha. Dahan-dahan kong inayos ang aking bag. Patungo sa dati naming lugar, ang milk tea shop sa likod ng school. Sa loob-loob ko, hindi lang ako tutol, may kahit na kaunting pag-asam. Makikita ko kung anong diyosa naman ang ipapakilala niya sa akin ngayon. Binuksan ko ang glass door ng milk tea shop, kumiling ang wind chime. Sa isang tingin, nakita ko si Bainingbing na nakaupo sa aming karaniwang booth sa tabi ng bintana. Ang araw ng hapon ay nagbigay sa kanyang mukha. Nang malambot na liwanag, kahit ang maliliit na buhok sa kanyang tainga ay kitang-kita. Nakaupo siya na ginunguya ang straw, ang itsura niya ay tahimik na parang isang painting. Lumapit ako, umupo at biglang siya ay nabuhay, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng husto, may kasamang excitement na purihin mo ako, at direktang inilapit ang kanyang phone screen sa aking mukha. Tingnan mo, Silingwan, mula sa Fine Arts Department. Ano sa palagay mo? Ang aura na ito, ang mga mata. Sabay pala ng pagpili ko, nararamdaman ko ang init ng kanyang pagkalapit. Parang isang maliit na pusa na naghihintay ng pagkain. Sa screen ay isang babaeng nakasuot ng simpleng damit. Nakatayo sa harap ng flower rack, talagang maganda, malamig at tahimik. Nagkunwari akong tumingin ng ilang segundo, pagkatapos ay sumandal, kinuha ang kanyang na-order ng lemon water at uminom, ang tono ko ay walang pakialam. Silingwan, maraming nagkakagusto sa kanya, alam mo ba? Pinaghirapan ko na makuha ang contact number para sa'yo. Sabi niya, ang daliri ay tataw na sa contact card. Ibinaba ko ang baso, tiningnan siya, may seryosong pag-aalala. Bainingbing, talaga, salamat. Pero ito, parang hindi pa rin tama. Mali na naman. Sumigaw si Bainingbing, napatingin ang mga nasa paligid. Mabilis niyang ibinaba ang boses. Sumandal, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, Chenzi. Yung senior mula sa sports department, sinabi mong maingay, yung senior mula sa literature, sinabi mong boring. Itong Silingwan, maganda at parang diyosa. Bagay na bagay sa iyong engineering student, anong kulang? Ang kanyang galit na itsura. Ang kanyang pisngi ay umuumbok, parang isang maliit na hamster na nagtatago ng pagkain, sobrang cute. Ano ba ang gusto ko? Tiningnan ko ang mukhang ito na napakalapit, maliwanag na mga mata at mapuputing ngipin. Masigla at buhay, ang sagot sa aking puso ay handa nang lumabas, gusto ko ang ganitong Bainingbing. Pero hindi ko sasabihin, umiti ako ng medyo nakakainis, at ipinagpatuloy ang aking generic na sagot. Hindi ko rin alam, siguro, depende sa pakiramdam. Ang pakiramdam, napakamahiwaga, diba? Tinitigan ako ni Bainingbing, ang kanyang mga mata ay parang susunugin ang aking mukha. Makalipas ang ilang segundo, bigla siyang sumandal sa upuan, nagsalubong ang kanyang mga braso. At humigop ng malakas sa kanyang milk tea, sabi ng galit, sige, pakiramdam diba? Chenzi, hintayin mo ako. Ninunguyan niya ang straw. Mukhang galit na galit, parang may malaking desisyon, hindi ako maniniwala. Ibaliktad ko man ang buong Renmin University, hindi ko pa rin mahahanap ang magpapakilig sa'yo. Nang makita ko ang determinadong determinasyon niya, sobrang saya ko sa loob. CJ, Miss Bai, maghanap ka lang. Alam ko namang paikot-ikot ka, pero sa huli ay babalik ka lang sa sarili mo. At ako, may pasensya akong maghintay na ikaw mismo ang lumapit. Tinupad ni Bainingbing ang sinabi niya, parang binigyan siya ng bagong sigla ng salitang pakiramdam. Sa mga sumunod na araw, para siyang naging isang malakas na bomba ng pag-ibig. Buong lakas niyang hinanap ang diwata na magpapakilig sa akin, ang sigla. Ay higit pa sa kanyang pag-aaral para sa finals.
Ako, syempre, sumabay lang sa kanyang eksena. Alam ko ang lahat habang pinapanood siya. Unang beses, sa likod ng stage ng drama club. Nang hilahin ako ni Bainingbing, ang estudyanteng si Suxiao ay nakasuot ng costume, mahaba ang buhok na umaagos. Nakakaawa, ang boses ay parang lamok, "Hello, ate." "Ye, Kuya Chen." Namula ba siya? Naglalaro ang mga daliri sa laylayan ng damit, iwas ng tingin. Pinilit kong ngumiti ng mabait. "Gusto mo ng dula? Ano ang paborito mong karakter?" "Gusto ko lahat." Tapos, tumahimik ang paligid. Narinig ko ang huni ng kuliglig sa loob ng kahon ng props, baka guni-guni lang. Nag-isip ako ng husto, pero wala akong mahanap na susunod na topic. Ang estudyante naman ay tila mahimatay na sa kaba. Si Bainingbing ay naiinip na nakatitig, sa huli ay hindi na napigilan. Sumugod siya at hinawakan ang braso ng estudyante, at siya na ang nakipag-usap, nagmamadali at nautal. Agad na pinainit ang eksena at ako ay tuluyang naiwan. Sa pag-uwi, sinampal niya ako sa braso na parang pinagtatampo. "Chenzi, bloke ka ba? Ang babae mahiyain, magandang pagkakataon, hindi ka ba marunong mag-udyok ng usapan?" Nagmukha akong inosente, itinaas ang dalawang kamay, nag-udyok ako. Ngunit hindi tugma ang frequency, nagkaputol ang signal, kami. Ang utak namin ay wala sa iisang lugar. Nagtaas ng kilay si Bainingbing dahil sa metapora ko. Hindi siya makapagsalita ng matagal. Pangalawang beses, sa tabi ng basketball court, paglapit ko. Sinampal ako ni Zumiao kay sa likod, ang lakas, muntik nang lumabas ang tubig na ininom ko. "Hoy, Chenzi, sabi ni Ningbing magaling ka raw mag-basketball, halika na. Huwag kang tumayo lang, maglaro tayo ng ilang rounds." Sabi niya sabay hatak. Mabilis akong umatras, sabay wagayway ng kamay, "Wag, wag, wag. Zo, kakalaro ko lang, pagod na." Talagang pagod na, sa susunod na lang, sa susunod. Umuso si Zumiao ke, mukhang sawa, "Wala kang kwenta." Si Bainingbing ay tamad na tumingin sa akin, hinawakan ang noo, may binubulong. Wala nang pag-asa, wala nang pag-asa. Sa 3 beses na ito, lahat ng babae na ipinakilala ni Bainingbing, lahat na bigo, walang nakaligtas. Naramdaman ko ang pagkabigo niya. Hindi na siya tulad ng dati, masiglang nag-aanunsyo. Susunod ay mas mabait, kundi nag-iisip ng malalim, kinakagat ang kuko. Tumingin sa akin, tumingin sa langit, ang pagkalito sa kanyang mga mata ay halos umapaw. Minsan, bigla siyang lalapit. Nakapikit na mata na nagmamasid sa akin, parang nag-aaral ng alien. "Chenzi, sabihin mo ang totoo, ano ba talagang mahiwagang bagay yang pakiramdam na gusto mo?" Natatawa ako sa loob, pero sa labas ay parang bato, mataas na sagot. Masasabi lang sa pakiramdam, hindi maipaliwanag. Magagalit siya. Humph at tatalikod, di ako papansinin. Pero makalipas ang ilang minuto, lalapit muli at mag-aanalisa ng susunod na target. Ang aming pattern na siya ay nag-ikena, ako'y nanonood ay hindi nagbago. Ngunit nararamdaman ko may bagay na tahimik na umuunlad. Ang tingin niya sa akin ay lalong nagiging seryoso, may tega na hindi sumusuko, at may kaunting. Ang hindi niya namamalayan na pag-aalala na lalong nahihirapang itago, tulad ng naaalala niya na gusto ko ng tiyaang may 3 bahaging tamis, naaalala niya ang pagkabalisa ko, bago ang pagsusulit, minsan pa nga. Nagbiro lang ako na pupunta sa library ng gabi, kalaunan ay dumating siya dala. Maraming merienda para bisitahin ako, ang sabi ay para hindi magutom ang aking numero 1 na kliyente, habang tinitingnan ko ang dala niyang potato chips. At nakatingin sa kanya na nakaupo sa tapat ko, nagkukunwaring nagbabasa, ngunit ang mga mata ay halos nakapikit na sa antok. Ang puso ko ay sobrang lumalambot. Itong boba na ang sinasabi ay iba sa ginagawa. Lalo siyang ganito. Lalo ko gustong makita kung kailan matatapos ang pag-arting ito niyang candy. Wala naman akong problema, may panahon ako para laruin ang larong ito na naghahanap ng damdamin, pero sa totoo ay naghahanap ng sarili. At pakiramdam ko, malapit na itong matapos. Ang mindset at career ni Bainingbing ay nagdusa ng pagkatalo. Ilang araw siyang walang sigla, kahit ang paborito niyang full sugar milk tea ay tila hindi siya interesado. Hindi na siya nagmamadaling magpadala sa akin ng mga larawan ng magagandang babae. Sa halip ay nagbago sa isang mas nakakairitang paraan ng pagsunod. Sa silid-aralan, kapag lumingon ako, palagi kong nasasalubong ang kanyang mga mata na hindi pa niya naialis na may pag-aaral. Sa kantina, dadalhin niya ang kanyang tray at upo sa tabi ko. Tapos magtatanong na parang walang pakialam, "Chenzi, sa tingin mo, mas maganda ba ang babaeng masigla o tahimik?" Palagi kong naiisip na tumawa. Pero kailangan pigilan, seryosong magsalita ng walang katotohanan. Depende sa sitwasyon. Depende pa rin sa pakiramdam. Siya ay magkukunot ng kanyang ilong at bibigyan ako ng sulyap na ang ibig sabihin ay, "Ang galing mo." Ang kakaibang katahimikan ay tumagal hanggang Biyernes ng hapon. Nakaugalian ko ng maglakad papunta sa sulok ng library sa itaas na palapag kung saan nakaimbak ang mga lumang journal.
Dito, puno ng mga bookshelf, madilim ang liwanag, karaniwang walang pumupunta. Ito ang aking pinakamagandang kanlungan kapag nagmamadali akong gumuhit. Kakahanap ko lang ng makapal na World Architecture History Atlas, handa nang pumunta sa dati kong pwesto, umikot ako. Tumigil ang aking mga paa. Si Bainingbing, nakatayo siya sa pagitan ng dalawang hanay ng mga bookshelf sa lilim. Hinaharang ang aking daan. Hindi tulad ng dati, hindi siya lumabas ng masigla. Tahimik lang siyang nakatayo doon, bahagyang nakatitig sa akin. Ang liwanag mula sa bintana. Sa kanyang likuran ay bumuo ng isang malabong balangkas. Hindi ko masyadong makita ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay sobrang liwanag, may nararamdamang emosyon na hindi ko maintindihan. Sumikip ang dibdib ko, may pakiramdam na may isang bagay ay magbabago. Bainingbing, tawag ko sa kanya nang may pagsubok. Hindi siya sumagot, humakbang lang siya ng isang maliit na hakbang pasulong. Biglang lumiit ang distansya. Malapit na maamoy ko ang bango ng shampoo sa kanyang buhok, makita ang manipis na anino sa ilalim ng kanyang mahabang pilikmata. Huminga siya ng malalim, parang ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang kanyang boses ay may pigil na bahagyang panginginig, ngunit nagsalita siya na parang machine gun. Chenzi, ito ay hindi mo gusto, iyon ay ayaw mo rin. Suxiao, Zumiao, Lingwan. Sila, hindi mo man lang sila tinitingnan. Ang kanyang bilis ng pagsasalita ay lalong bumibilis. Halos sumigaw siya ng mga salitang umiikot sa aking puso ng napakatagal. Ako, gusto mo ba ako o hindi? Parang nagyelo ang hangin sa sandaling iyon. Nawala ang tunog ng malayong trapiko sa labas. Ang buong mundo ay naiwan na lamang. Ang kanyang mainat na paghinga at ang kanyang balikat na nanginginig dahil sa kaba. Walang pag-aatubili akong humakbang pasulong. Direkta ko siyang pinaikutan sa pagitan ng malamig na bookshelf at ng aking mainit na dibdib. Nagulat siya sa bigla kong galaw at umatras. Ang kanyang likod ay tumama sa bookshelf, nag-ingay. Ang kanyang mga mata ay naging bilog. Parang isang natatakot na usa. Ibinaba ko ang aking ulo, halos magdikit ang aking ilong sa kanyang ilong. Tiningnan ko ang kanyang biglang lumaking pupil, malinaw na nakikita ang aking anino dito. Gusto kita, sabi ko. Ang boses ay mababa at paos, ngunit may tiyak na pagpapatunay. Yan ang hinihintay kong sabihin mo. Itinaas ko ang aking kamay, gamit ang aking daliri ay marahan kong pinunasan ang isang luha na biglang bumagsak sa kanyang mata. Ang galaw ay mas malambot kaysa sa inaasahan ko. Bainingbing, hinintay kitang magtanong ng kusa. Halos mawalan na ako ng pasensya sa paghihintay. Napatigil siya, ngunit lalong dumaloy ang kanyang luha. Ngunit sa kanyang mga mata, ang pagkabigla at sama ng loob ay pinapalitan ng isang malaking hindi kapanipaniwalang saya. Matagal na, ang boses niya ay namamaos at nagugulo ang mga salita. Matagal ko nang alam. Inabot ko ang sinabi niya, hindi ko napigilan ang pag-angat ng labi ko. Pagtingin ko sa kanyang mukhang tanga, lumambot ang puso ko, alam ko na, maliit mong tanga. Ang layo-layo ng nilakad mo, ipinakilala mo sa akin ang mga babaeng kabaligtaran mo, hindi ba para subukan? Kung gusto kita o hindi, namula ang kanyang pisngi. Pati ang dulo ng kanyang tenga ay naging pink, nahiya siya at gusto na sumilong sa aking dibdib, ngunit niyakap ko siya. Walang takas. Natawa ako ng mahina, nanginginig ang aking dibdib. Mas hinigpitan ko ang aking braso, niyakap ko siya ng buo. Bastos ako. Sinundan ko ang kanyang sinabi, pagkuskus ng baba ko sa malambot niyang buhok. Sinisimsim ang nakapapawing tamis. Pero bilang bastos, mula simula hanggang ngayon. Ang tama at gusto ko ay ikaw lang, Bainingbing. Maliwanag, tumatawa na parang munting araw, medyo matigas ang ulo. At laging nag-aalala. Tumigil ako sandali, naramdaman ko ang bahagyang pag-iling ng taong nasa aking mga bisig. Bago ko binigkas ng napakalinaw ang huling tatlong salita, Bainingbing. Siya ay tahimik sa aking mga bisig ng ilang segundo. Tapos, itinaas ang kanyang braso, mahigpit na niyakap ang aking baywang. Chenzi, inilagay niya ang kanyang mukha sa aking dibdib, ang boses ay maalinsangan. Ngunit puno ng hindi maitatagong saya at ginhawa, tanga ka rin. Malaking tanga, tinanggap ko ito ng masaya. Mas hinigpitan ko ang braso ko na mayakap siya. Sa labas ng bintana, ang paglubog ng araw ay nagpinta. Sa langit ng mainit na kulay kahel. Ano ba ang pakiramdam? Ang hinihintay ko ay itong maliit na tanga. Ano ba ang kasabihan? Kapag dumilim ay may sisikat na araw. Pakiramdam ko, hindi araw ang hinihintay ko, kundi isang munting araw. Ngayon, itong araw ay lubos nang nahulog sa aking mga bisig. Pinainit ako kaya't para akong lumulutang. Ang mga salitang may kasamang iyak ni Bainingbing na, tanga ka rin, ay nasa tainga ko pa, ngunit siya ay masunurin ng nakakulong sa aking mga bisig. Ang noo ay nakadikit sa aking balikat. Walang galaw, paminsan-minsan lang ang mahinang hikbi. Nagpapaalala sa akin kung gaano siya naging emosyonal. Yumuko ako, nakikita ko ang namumulang dulo ng kanyang tenga. At ang puting lig, ang kasiyahan sa puso ay sobrang puno, halos umapaw.
Hoy, bahagya ko siyang inuga, Bainingbing, miss. Gaano ka patatagal sa akin? Lumabas ang kanyang maalinsangan na boses, puno ng sipon. Wala kang pakialam. Yumuko ako, sadyang inaasar siya. Sige, wala akong pakialam. Tatayo na lang tayo dito. Hintayin nating magsara ang library at papuntahin tayo ng guard. Totoo nga, agad siyang tumingala. Mga mata ay basa pa, pisning namumula, galit na tumitig sa akin. Chenzi, pagtingala niya, naging madali para sa akin. Tumingin ako sa kanyang mukha na napakalapit. Ang mga matang naligo ng luha ay kumikinang na parang itim na ubas sa tubig, ang dulo ng ilong ay pula. Medyo nakaumbok ang labi, hindi kumukurap na nakatingin sa akin, hindi tulad ng kanyang naunang mabilis na halik. Na mahiyain. Sa pagkakataong ito, ako ang gumawa ng unang hakbang. May kasamang pananabik at kumpirmasyon na matagal ko nang inipon. Naramdaman ko ang init at lambot ng kanyang labi, natikman ang maalat na lasa ng kanyang luha. At ang pamilyar na matamis na amoy ng prutas mula sa kanya. Siya ay nanigas ng ilang segundo. Tapos, parang sa wakas ay nagising, ang kanyang mga mata ay nanginginig na dahan-dahang pumikit. Ang kamay na humahawak sa laylayan ng aking damit ay dahan-dahang kumalas, sa halip ay niyakap ang aking baywang, sumagot ng bago at pilit. Tahimik ang mga estante, tanging ang aming mga nagugulong paghinga at ang pintig ng puso na parang tambol. Hindi ko alam kung sa kanya o sa akin o nagsama na. Matagal bago ko siya bitawan ng may pagsisisi. Ang kanyang buong mukha ay sobrang pula, ang mga mata ay basa, may pagkalito at hiya ng unang halik. Hindi niya ako matingnan, ibinaon muli ang kanyang mukha, ngayon ay matigas na bumagsak sa aking dibdib. Mahinang nagreklamo, pandadaya, fall. Ang aking kalooban ay sobrang saya. Puno ng hindi maipaliwanag na kasiyahan at kasiyahan sa aking dibdib, pagkuskus ng baba ko sa kanyang malambot na anit. Sumunod sa agos, 4 lang para sayo. Nagyakap kami ng ilang sandali. Naramdaman kong kumalma na siya, saka ko tinapik ang kanyang likod, tara na, maliit na tanga. Tumingala siya, medyo namumula pa ang mga mata, pero may ngiting sumisilay na. Parang tamis ng pulot, saan tayo? Kain tayo. Natural kong hinawakan ang kamay niya, magkadikit ang aming mga daliri. Nagugutom na ang boyfriend mo. Ang salitang boyfriend ay tila nagpahinto sa kanya ng saglit, saka biglang umangat ang sulok ng kanyang labi. Lumitaw ang dalawang munting dimples. Mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ko, at kinusot ng kanyang daliri ang aking palad. Tahimik pa rin ang paligid, pero ang mundo namin ay naging napakaingay, puno ng tibok ng puso at init ng aming mga kamay. Nang bumaba kami, may ilang kaklase kaming nakasalubong. Napako ang tingin nila sa aming magkadikit na kamay. May nagulat, may nakaunawa. Noong una, nahihiya si Bainingbing at gusto niyang bitawan ang kamay ko. Pero mas hinigpitan ko ang pagkakahawak. Boyfriend ko ito. Hindi ba pwedeng hawakan? Nakatingin ako sa kanya, may pagmamalaki sa aking boses. Sinamaan niya ako ng tingin, pero mas lalong umangat ang kanyang mga labi. Hinayaan niya akong hawakan siya. Mas lumapit pa siya sa akin. Pagdating namin sa pintuan ng library, umihip ang malamig na hangin ng hapon. Nakasuot siya ng manipis na damit at hindi sinasadyang nanginginig ang kanyang balikat. Huminto ako. Binitawan ko ang kanyang kamay. Nagtaka siyang tumingin sa akin. Hindi ako nagsalita. Diretso kong hinubad ang aking simpleng checkered shirt at walang sabi-sabing ipinatong ito sa kanyang balikat. At tinuluyan kong itali ang pinakataas na buttons. Ang malawak na shirt ay halos natakpan ang kalahati ng kanyang katawan, may amoy ng aking init at banayad na sabon. Nakatitig siya sa akin. Kumurap-kurap ang kanyang mata, saka ngumiti na nakakunot ang labi. Inilubog niya ang kanyang mukha sa kwelyo ng shirt. Tanging ang kanyang mga matang nakangiti ang nakikita. Chenzi, tama na ba ngayon? Mahaba ang pagkakasabi niya, ang kanyang mga mata na puno ng saya ay tila sasabog na. Bumagsak ang ginintuang liwanag ng araw sa kanya. Nakasuot ng aking shirt, siya ay tumatawa na parang batang nagnakaw ng candy. Tiningnan ko siya, ang puso ko ay naging malambot na malambot. Inabot ko ang kanyang buhok at hinimas ito. Tama na tama. Hinawakan ko ang kanyang kamay at nagpatuloy sa paglalakad. Ang boses ko ay puno ng pagmamahal na hindi ko namamalayan. Dito na nagsimula ang aming kwento. Ano ang pakiramdam sa unang araw ng pag-ibig? Kung kahapon mo ako tinanong, maaari akong magpanggap na nag-isip. At magbibigay ng sagot na mahirap maunawaan at nakakainis. Pero ngayon, masasabi ko ng malinaw. Parang isang buong garapon ng pulot na ininom sa isang lagok, sobrang tamis at nakakalasing. Mula sa library hanggang sa Malaxiang Go Shop sa likod na kalye, karaniwang 10 minutong lakad, ngunit inabot namin ng halos kalahating oras. Magkahawak kami ng mahigpit, pawis na ang aming mga palad, ngunit walang gustong bumitaw. Bainingbing, hindi, ngayon ay maaari ko na siyang tawaging Ningbing.
Nakasuot siya ng aking shirt, ang mga manggas ay sobrang haba. Na sumasayaw-sayaw, hindi bumaba ang kanyang mga labi. Chenzi, ikinaway niya ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Kaya ito na ba? Ang opisyal na pagtatrabaho. Anong trabaho? Hindi ko agad naunawaan. Boyfriend at girlfriend, may pagmamalaki niyang sabi. Hindi ba dapat may seremonya? Napatawa ako sa kanya. Huminto ako at humarap sa kanya. Nagkunwari akong seryoso. Baining Bing, opisyal kitang inaanyayahan ngayon. Tinanggap ka na. Ang probasyon, isang buhay na. Bawal mag-resign. Una siyang nagulat, saka ngumiti nang nakapikit ang kanyang mga mata na parang dasuklay. Masiglang tumango. Sige, boss, ayos na. Ang babaeng ito, ang cute niya. Pakiramdam ko, isa na namang bara sa puso ko ang tumama. Pagdating sa Malaxianggo shop, maraming tao. Hinawakan ko siya at pumunta sa sulok na upuan. Noong nag-order, sumandal siya sa akin para tumingin sa menu. Ang kanyang buhok ay dumampi sa aking pisngi, nakakamot. Gusto ko ng lunch meat at hipon at mga wide noodles. Turo niya sa menu, sobrang lapit. CJ. Habang nagmamarka ako ay nararamdaman ko ang init ng kanyang paglapit. Ang pulot sa puso ko ay nagsimulang umuga. Noong naghihintay ng pagkain, inalalayan niya ang kanyang pisngi. Tumitig siya sa akin sa kabila ng mesa, nakangiti, walang sinasabi. Bakit mo ako tinitingnan? May bulaklak ba sa mukha ko? Hindi ako komportable pero masaya ako sa loob. Mariin niyang tumango, sobrang seryoso ang ekspresyon. May isang sobrang gwapo na nagngangalang Chenzi, ang corny mo naman. Sa bibig ko, nagrereklamo ako pero ang tenga ko, umiinit itong siya. Kapag nagsasalita ng mga sweet words, napakasakit sa puso, dumating ang mainit na palayok. Kumalat ang bango, natural niyang inilagay sa aking mangkok ang mga dahon ng silantro na hindi niya kinakain. Parang paulit-ulit na ginawa ang galaw, natural ko rin idinagdag ang paborito niyang hipon sa kanya. Parang lahat ay dapat ganito, hey, Chenzi. Kumagat siya ng hipon, malabo niyang tanong, kailan ka nagsimula? Nagka-feeling sa akin, dumating na. Classic na pagtutuos pagkatapos ng away, uminom ako ng tubig, tinitigan ang kanyang mata na puno ng kuryosidad. Nagpa siya akong magsabi ng totoo, malamang, mula noong una mo akong ipinakilala sa girlfriend. Kumurap siya ng mata, nag-isip ng 2 segundo, tapos biglang dumilat. Ganoon ka aga? Ikaw, pinanood mo akong parang tanga. Tumatalon-talon pero hindi ko mapigilang tumawa. Hindi naman ganoon, ang pinakamahalaga ay ang pagsisikap mo, sobrang cute. Galit siyang kumuha ng itlog ng pugo at inihagis sa aking mangkok, gago. Nanonood ka lang sa gilid, pinaiyak mo ako ng matagal, at marami pang tagihawat. Kasalanan ko, mabilis akong umamin, kinuha ko ang itlog ng pugo at kinain. Hindi na kita pahihirapan, hindi na papaluwain ang tagihawat mo, saka siya nasiyahan. Bumuntong hininga siya, tapos umangat muli ang kanyang mga labi, pagkatapos kumain. Dumilim na ang langit, sunod-sunod na nagliwanag ang mga ilaw sa campus, magkahawak kamay kaming naglakad. Walang patutunguhan, parang maraming ordinaryong magkasintahan, hanggang sa dormitoryo. Bukas ko ibabalik, itinuro niya ang suot kong kamiseta, isuot mo na lang. Maganda, sabi ko, ang anyo niyang suot ang aking damit. Nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam na nasiyahan ang pagmamay-ari, na mula muli ang kanyang mukha. Tumango siya, biglang tumahimik ang hangin, kumalat ang matamis. Malagkit na kapaligiran, minsan may mga huling estudyante na dumadaan, nagbibigay ng mabuting tingin. Mabilis siyang tumingin sa akin, tapos bumaba ang tingin, napakaliit ng boses. Sige paalam, tiningnan ko siyang nahihiya at ayaw pa umalis. Lumambot ang puso ko, bahagyang hinila siya palapit sa aking dibdib. Yumuko ako sa kanyang makinis na noo, nag-iwan ng mahinang halik. Magandang gabi, girlfriend, sinabi ko sa kanyang tainga, bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Tapos kumalma siya, sumandal sa aking dibdib, mahinang sumagot. Magandang gabi, boyfriend, pinanood ko siyang paulit-ulit na lumingon hanggang mawala sa pintuan ng dormitoryo. Tumayo ako sa lugar, hinawakan ang mga labi na tila may natitira pang init ng kanyang noo at amoy ng kanyang buhok. Hindi ko napigilang umiti ng tanga, pakiramdam ko ngayon ang buong mundo ko. Ay tama, kinuha ko ang cellphone at nagpadala sa kanya ng mensahe. Gusto ko ng lychee soda, bilhin mo na agad. Tiningnan ko ang sunod-sunod na lumalabas na mensahe sa screen, at ang ngiti ay kumalat mula sa labi hanggang sa mga mata. Sige, bibilhin ko para sayo, araw-araw ko bibilhin para sayo, girlfriend ko. May nagsabi, para malaman kung bagay ang dalawa, kumain lang ng magkasama. Kung ganito ang pamantayan, kami ni Baining Bing ay perpektong magkapares. Simula nang maging opisyal, ang araw-araw naming naging malaking
Sweet na eksena at ang pangunahing gawain ay umiikot sa pagkain. Kinabukasan, maaga akong nagising at talagang pumunta sa kantina para bumili ng soy milk, paborito niyang red dates flavor. Iniabot ko ang mainit na tasa, kinuha niya, uminom ng isang higop. Tapos parang natuklasan ang bagong mundo, wow Chenzi, ang gwapo mo ngayon. Isang tasa ng soy milk lang, nabili ka na, kumagat siya sa straw, nakangiti. Hindi ang soy milk, kundi ang bumili ng soy milk, sabi niya. Tapos mula sa likod parang magic, naglabas ng plastic bag, may laman na 2. Mainit pa na itlog na tsaa at isang order ng pinasingaw na dumpling para sa'yo. Hindi pwedeng ikaw lang ang nagpapaikot, uminit ang puso ko, kinuha ang bag. Ang sikat ng araw sa umaga ay sumisilip sa mga dahon, bumabagsak sa kanyang mukha na may ngiti. Nakatayo kaming dalawa sa baba ng dormitoryo, iniinom niya ang soy milk na binili ko, at kinakain ko naman ang siomai na binili niya. Pakiramdam ko, ang relasyon naming ito ay may kakaibang saya ng pang-araw-araw. At talagang matatag. Tanghali naming dalawa ay pumunta sa kantina, at nagkataong nakasalubong namin ang grupo kong mga kaibigan. Nang makita nila kaming magkasamang naglalakad ni Bai Ningbing, hawak ang iisang pinggan ng ulam, nagbago ang mga tingin nila. Oy, Kuya Z, ano ito? Si Fatso ang unang ng asar, kumikindat at kunot noo, bago pa ako makapagsalita. Si Bai Ningbing ay natural na sumabit sa braso ko, ngumiti at bumati sa kanila. Hoy, kumusta kayo? Ang tindig niya ay napakahusay at tiwala. May bahagyang pagmamayari na hindi mapag-aalinlanganan. Naramdaman ko ang inggit sa mga mata ng mga kaibigan ko, at labis na nasisiyahan ang aking munting pagmamalaki. Pero sa mukha, kailangan magpakalmado. Ganito lang ang nakikita ninyo, kain na tayo. Huwag harangin. Pagkaupo namin, bahagya akong sinipa ni Bai Ningbing sa ilalim ng mesa. Bulong niya, kanina ka ba palihim na tumatawa? Naglagay ako ng isang piraso ng sweet and sour pork na gusto niya. Sa kanyang mangkok, pabulong kong sinabi, ang kasintahan ko ay nagbibigay sa akin ng ganitong karangalan. Hindi ba ako matutuwa? Proud siyang nagtaas ng baba at saka ako inutusan. Ang broccoli na yan, sayo na. Ang ribs, akin. Habang madalas kaming kumain ng magkasama, unti-unti kaming nakabuo ng sarili naming shared menu. Alam ko na ayaw niya ng cilantro at matabang karne. Gusto niya ng maanghang pero mahina ang tiyan. Alam niya na ayaw ko ng karot at gusto ko ng kanin na may sabaw. Medyo hindi ako mahilig sa seafood, kaya ang pagkain ay naging isang otomatikong paghahati ng trabaho. Sa spicy hot pot, ang cilantro ay kanya namang pipiliin at natural na ilalagay sa tabi ko. Ang lean meat ng braised pork, kukunin niya at ang mataba ay iwan sa akin. Kahit hindi ko rin gaanong gusto. Pero akala niya kaya ko. Ang rib sa aking mangkok, lagi kong ibibigay ang pinakamalaking piraso sa kanya. Kapag nag-order ng boiled fish sa chili, sasabihin ko sa tindero na konting anghang lang. Minsan nag-crave siya ng ice cream. Pero natatakot sa lamig, kaya bibili siya ng isa, dilaan ng ilang beses para lang masatisfy. Ang natitira ay ipapasa sa akin para ubusin. Kapag bumibili ako ng milk tea, sanay na akong orderin ang paborito niyang full sugar at walang yelo. Hihintayin ko siyang hindi matapos, saka ko kukunin. Ang mga maliliit na gawin na ito ay parang isang lambat na unti-unting hinabi. Nalalong nagtali sa amin ng mahigpit. Gabi, nang ihatid ko siya sa dormitoryo, hinawakan niya ang kamay ko at inuuga-uga. Chenzi, natuklasan ko na ang magkasintahan ay maganda. Paano maganda? Pwede nang lehitimong kumain ng kasama kita. Hindi na kailangan ang mga dahilan tulad ng matchmaker experiment. Tumawa siya at pinisil ko ang kanyang mga daliri. At pwede rin lehitimong ipaubaya sa iyo ang mga karot na ayaw ko pagpapakain sa baka. Sa kanyang mukha na parang galit ngunit di mapigilan ang ngiti, napuno ang puso ko ng malaking kapanatagan at kaligayahan. Lumalabas, ang tinatawag na pag-ibig, hindi kailangan ng malalaking pangako. Ito ay ang pagkain ng marami-maraming pagkain ng magkasama. Sa umuusok na init, tingnan ang mukha ng isa't isa, at gawing matamis ang ordinaryong araw. At ang tamis ko ay may pangalang Bai Ningbing. Bago magkasintahan, akala ko ang mga taong nagpo-post araw-araw ng magkasamang litrato at mga nakakasawang mensahe sa social media ay medyo may pagka-obsessed sa pag-ibig. Ngayon ang katotohanan ay maaaring maantala. Ngunit hindi kailanman mawawala. Ganito ang nangyari, isang gabi matapos ihatid si Ningbing sa dormitoryo. Nakahiga ako sa kama, nag-scroll sa phone, at hindi sinasadyang nabuksan ang kanyang social media feed. Pagkatapos ay natuklasan ko na ang babaeng ito, hindi ko alam kung kailan, ay nag-post ng isang update. Walang larawan. Isang linya lang, kaya pala, ganito ang pakiramdam kapag tama na. Ang oras ng post ay noong gabing iyon nang magtapat kami sa library. Sa ibaba, ang mga kaklase naming magkakilala. Ang mga komento ay halos hindi na maabot ang dulo. May nangyayari.
Ang magandang si Bai ay may natagpuan na. Tama na ang pakiramdam, iyon ba ang pagkakaintindi ko? Chen Zi. Lumabas at magpaliwanag. Congrats, Ningbing. Bulaklak. Sunod-sunod akong nag-scroll pababa, ang dulo ng labi ko ay umabot sa tainga. Ang babaeng ito, marunong pala gumawa ng suspense, at saka, ang aking pag-aangkin ng pagmamayari, ay sumulpot, basta siya lang ang magpo-post. Kailangan ko ring sumunod. Agad kong binuksan ang album, naghanap, at natuklasan ko na ang magkasama naming litrato. Ay napakakaunti. Dati, sa yugto ng new matchmaker at customer. Sa huli, hindi naman talaga nakuha. Ang aking tingin ay napunta sa isang larawan. Noong siya ay pumunta sa aming gusali dati, tumingin ako at siya ay napakamalambot, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Kahit na anino lamang ito, pero kung pamilyar ka, isang sulyap lang ay makikilala mo na siya. Pinili ko ang larawang ito. Ang aking daliri ay nagpahingal ng mahabang oras sa editing box. Ano ang isusulat? Opisyal na pagpapahayag? Ipakilala? Ang aking kasintahan, medyo ordinaryo. Gaya ng ginawa niya, magsulat ng artistikong liham. Matagal akong hindi makapag-isip. Sa huli, sumuko na ako. Sinusunod ang pinakasimpleng kaisipan ng puso, nagtype ako ng 2 salita, ako at ang larawan. Mabilis at diretsyo, may pagka-awkward ng isang engineering student. Nag-click na mag-post. Halos agad-agad, nagsimulang mag-vibrate ang phone ng grabe. Ang group chat sa dorm, ang class group chat. At pati na rin ang mga kaklase na hindi ko madalas kausap, nagtatanong o diretsyo nang nagpapadala ng mga mensahe. Mga emoji ng binabati kita at naiinggit ako, nasisira ako. Habang sumasagot, hindi ko maiwasang tumawa ng tanga. Ang pakiramdam na ito ay hindi naman masama. Handa na akong mag-message kay Ningbing. Bigla, nag-pop up ang video call niya. Nang sumagot ako, nasa screen. Ang mukha niya nakitang-kita ang mga ngipin, at sa background ay ang kanyang kama sa dorm. Chen Zi, nag-post ka sa Moments. Ang boses niya ay puno ng excitement. Uha, nagtaas ako ng kilay. Bawal ba? Bawal. Sobrang pwede. Kumikislap ang mga mata niya. Nakita mo ba ang post ko? Nakita ko. Tama ang pakiramdam, sinadya kong biruin siya. Ba Ningbing, ngayon ba ay tama ang pakiramdam mo? Tama. Tama na sobra-sobra, tumango siya ng mariin, saka yumakap sa phone at umikot sa kama. Ibinaon ang mukha sa unan at tumawa. Naku, nahiya ako. Ito ba ay opisyal na pagpapahayag? Tiningnan ko ang malambot na tuktok ng kanyang ulo sa screen. Ang puso ko ay naging malambot. Ngayon, lahat malalaman na may boyfriend ka na para wala nang mag-aalok sa'yo ng iba. O kaya, huminto ako sandali, naalala ang mga lalaki na may maling tingin sa kanya dati. O kaya may ibang lalaki na mag-interes sa'yo. Itinaas niya ang ulo, bahagyang namumula ang ilong. Tiningnan ako niya ng may pagkagalit. Ang kuripot mo, kuripot ako. Makatwiran, sabi ko. Ang kasintahan ko, dapat kuripot ako. Ngumiti siya ng may nakatiklop na labi. Pagkaraan ng ilang sandali, mahina niyang sinabi. Chen Zi, padala mo sa akin ang orihinal na larawan na yan. Para saan? Para gawing screensaver, matigas niyang sabi. Dapat ang screensaver mo ay akin din. Matagal na akong nagpalit, mahina akong tumawa. Mula noong unang araw na tayo. Ang aking screensaver ay ang selfie niya na nakapagpapatawa na ginawa niya dati, nakataas ang 2 daliri. Natutuwa siyang umikot muli sa kama. Pagkaraan ng video call, binuksan ko ulit ang Moments. Ang aking post ay mabilis na dumadami ang mga komento. Si Bingbing ay nagkomento rin sa ibaba. 2 lang ang salita, iyo, at isang emoji ng pusa na tumatango. Tiningnan ko ang simpleng 2 salitang iyon. Ang puso ko ay tila puno ng isang bagay, mainit at namamaga. Dati, inakala ko na ang pagpapakita ng pagmamahal sa Moments ay pambata. Ngayon, natuklasan ko na hindi ito pambata. Ito ay dahil hindi ko pa nakikilala ang taong handa mong ibigay ang iyong puso. Ang pagpapakilala ng isang tao sa iyong buong mundo ay isang bagay na masayang-masaya. Dati, sinasamahan ko siya sa dorm hanggang sa baba ng gusali. Ngayon, Chen Zi, sasamahan mo ba ako sa taas? Hinawakan niya ang kamay ko, nakatayo sa pintuan ng dorm, nakatingin sa akin na parang nagmamakaawa. Parang sira ang ilaw ng hagdan, medyo madilim. Alam kong maayos ang ilaw. Pero ang dahilang ito mula sa kanyang bibig, kasama ang ekspresyong sobrang takot ako. Wala akong ibang pagpipilian kundi tumango at sabihin di. Kaya nakuha ko ang pribilehiyong samahan siya hanggang sa pintuan ng kanyang kwarto. Pinanood ko siyang maglabas ng susi at buksan ang pinto. Bago pumasok, mabilis siyang humalik sa pisngi ko, tapos pumasok na parang pusang nagnakaw ng puso. Nag-iwan lang ng mag-inat sa daan at isang mahinang bango. Ang paghihintay sa kanya sa umaga pagbaba niya ay naging regular na bahagi. Medyo ayusin niya ang sarili. Lalabas na masaya at natural na hahawak sa braso ko at ibibigay sa akin ang kalahati ng almusal na daladala niya. Mukhang masarap ang meatbone sa cafeteria ngayon, binilhan kita ng 2. Umaga ng sikat ng araw.
Ang siopaw sa kamay at ang babaeng nasa tabi ko na ang ngiti ay mas maliwanag pa sa araw. Sa tingin ko sa buhay kong ito. Baka mahulog na talaga ako sa babaeng ito at kusang loob pa. Dati, sabay kaming nag-aral. Nakaupo sa magkabilang gilid ng mesa, nagpapanggap na seryoso. Ngayon, direktang na-upgrade sa katabi mo sa klase, sa library o sa mga bakanteng silid-aralan. Siguradong upo siya sa tabi ko, magkadikit ang braso. Siya, nagbabasa ng kasaysayan ng arkitektura. Ako, gumuguhit ng mekanikal na diagram. Walang istorbo sa isa't isa, ngunit may paghahalo ng aming presensya. Minsan, habang gumuguhit ako, pagtingala ko, nakita ko siyang nakatagilid ang ulo na nakatingin sa akin. Titig na puno ng atensyon. Bakit ako tinitingnan? May sagot ba sa mukha ko? Bumaba ang boses ko. Umiling siya at lumapit. Bumulong sa tenga ko, wala. Sa tingin ko lang, ang gwapo mo kapag seryoso ka. Ang init ng hininga niya sa tenga ko, parang balahibong marahang humahaplos. Lumunok ako. Sumulyap sa kanyang mukha na napakalapit. Hindi ko napigilang bigyan siya ng mabilis na halik sa labi. Gantimpala para sa'yo, seryosong sabi ko. Bigla siyang namula. Tiningnan ako ng may pagkagalit, ngunit hindi mapigilan ang ngiti. Maayos na bumalik sa pagbabasa. Pero ang namumula niyang tainga, nagtatraidor sa hindi payapang kalooban niya. Nalaman ko kalaunan. Ang pagyakap pala ay nagiging adiksyon. Dati, akala ko hawak kamay lang ang hangganan. Ngayon, gusto ko siyang yakapin sa lahat ng oras. Sa umaga, pagkikita, kailangan ng yakap. Ramdam ang sariwa niyang amoy na parang hamog. Pagkatapos kumain, lakad-lakad, nakayakap sa balikat niya, parang may kayamanan. Bago maghiwalay sa gabi, isang mahabang yakap na ayaw bitawan. Sakto ang tangkad niya. Madaling ipatong ang baba ko sa tuktok ng ulo niya. Mabango siya palagi, hindi pa bango. Yung amoy na halo ng shampoo, sabon panlaba, at natural niyang amoy. Amoy na kanya-kanya. Pumapawi sa lahat ng aking alalahanin. Minsan, dahil sa isang design project. Maraming revision suggestion mula sa profesor, medyo nalungkot siya. Gabi, nang ihatid ko siya sa dorm. Nakayuko ang ulo, walang sigla. Wala na akong sinabi pa. Sa baba lang ng dorm, ibinuka ko ang aking mga braso at tinitigan siya. Natigilan siya, pagkatapos, parang ibong pauwi sa pugad, sumugod sa aking yakap. Ibinaon ang mukha sa aking dibdib, ikinulong ang aking baywang, mahigpit na mahigpit ang yakap. Naramdaman ko ang bahagya niyang paghinga at pagre-relax ng katawan. Niyakap ko lang siya ng ganun. Marahang tapik sa kanyang likod, mahinang bulong, okay lang yan. Kung hindi mo matapos, sasamahan kita magbago, kahit magdamagan pa. Umiling siya sa aking yakap. Malambing na sabi, hindi na kailangan. Yayakap lang ako saglit, okay na. Pagkalipas ng ilang minuto, itinaas niya ang ulo. Medyo mapula pa ang mga mata. Ngunit may bagong ningning na. Ngumiti rin siya. Mahigpit akong niyakap pagkatapos tumakbo papasok ng dorm. Sa pintuan, lumingon at kumaway sa akin. Puno ng sigla. Sa kanyang pag-alis, ang puso ko ay napuno ng isang di maipaliwanag na damdamin. Isang kasiyahan na kailangan at pinagkakatiwalaan ako. At isang determinasyon na gusto siyang protektahan sa lahat ng oras. Sa wakas, ang pag-ibig ay hindi lamang pagbabahagi ng kaligayahan, kundi pagbibigay sa oras na kailangan niya ng walang kondisyong. Mainit na yakap, at ang pangakong ito, handa kong buksan at panatilihin sa buong buhay ko. Akala ko, ang pag-ibig ay para lang sa aming dalawa ni Ningbing at saka na lang sa aming mga maingay na barkada at kaibigan. Hanggang isang weekend, pareho kaming nasa library. Siya, gumuguhit ng design. Ako, nagbabasa ng libro. Bigla siyang tumingala mula sa papel. Kumukurap-kurap na nakatingin sa akin, Chenzi, gusto kang makilala ng nanay ko. Noon, nag-iisip pa ako ng isang transmission structure. Hindi umandar agad ang utak ko. Automatikong. Sabi ko. Makalipas ang 2 segundo, bigla akong nagtingala. Muntik mahulog ang libro. Ha? Nanay mo? Tiningnan niya ang bigla kong paninigas ng mukha. Bigla siyang natawa. Lumapit at mahinang sabi, bakit? Natatakot ka naman masyado. Hindi ka naman kakainin ng nanay ko. Hindi naman. Ang biglaan naman ito, parang nabubulol ang dila ko. Hindi pa ako handa. Ano ang inihahanda mo? Sabi niya, nakatagilid ang ulo, nakangiti na parang isang munting soro. Ang nanay ko ay may gagawin dito sa paaralan, sabay kumain tayo, para makita ka. Napakasimple lang, sabi ko, tumingin sa sarili kong suot na shirt at maong na medyo kupas na sa paglalaba. At nang isipin ko ang aking maliit na background ng pamilya at ipon, hindi na ito naging simple. Ano ba ang gusto ng tita? Kailangan ba akong bumili ng regalo? Anong damit ang angkop? Nagsimula akong magulo ang pananalita. Inabot niya ang kamay at kinurot ang pisngi ko, pinahinto ang pagkabalisa ko. Huwag kang kabahan, mabait naman ang nanay ko. Ituring mo na lang itong ordinaryong kainan. Gusto niya ang mga batang magalang at matatag. Ganoon man ang sinasabi niya.
Ngunit sa mga sumunod na araw, nahulog pa rin ako sa isang uri ng pagkabalisa ng magiging manugang. Hinila ko si Pangzi sa mall, sa gitna ng kanyang pang-aasar, na nakakalimot na ako'y kaibigan, napilitan akong bumili ng isang piraso. Isang strap na damit na mukhang maseryoso. Paulit-ulit akong nagsanay kung paano babatiin ang nakatatanda. Ano ang sasabihin? Pati na lihim na naghanap sa internet ng mga dapat tandaan sa unang pagkikita sa magulang ng kasintahan. Nahilo ako sa kakabasa. Si Mingbing, habang nakikita akong parang haharap sa malaking digmaan, natawa at naantig. Chenzi, sabi niya, nakasabit sa braso ko, ang ulo niya ay nasa balikat ko. Hindi mo talaga kailangan gawin ito. Hindi pwede, seryosong sabi ko. Mahalaga ang unang impresyon. Hindi kita dapat ipahiya. Tumingin siya sa akin. Maliwanag ang mga mata. Bigla siyang tumayo ng patyad at hinalikan ako sa pisngi. Ang bait mo naman. Ang lugar ng kainan ay isang maayos na kainan ng lutong bahay malapit sa paaralan. Sa daan patungo roon, pakiramdam ko pinagpapawisan ang mga palad ko. Mahigpit na hinawakan ni Mingbing ang kamay ko. Binigyan ako ng lakas ng loob, relax lang, nag-text lang ang nanay ko kanina na. Hayaan ko raw na huwag kitang inaapi. Pagbukas ng pinto ng silid, isang napakabait na mukha na babae. Isang tita na may magandang tindig ay nakaupo na roon. Sa kanyang mga mata at kilay makikita ang pagkakahawig kay Mingbing. Magandang araw, tita. Ako si Chenzi, mabilis akong lumapit. Sinisikap kong maging natural at magalang ang aking ngiti. Ay, kumusta? Ikaw si Xiao Chen. Maupo ka, maupo. Ang ina ni Mingbing ay ngumiti ng mahinahon, ang tingin sa akin ay may mabuting pag-usisa. Walang bigat na nakakabahala. Nang makaupo, sumunod ako sa aking plano. Ako mismo nagbuhos ng tsaa para sa tita at inabot ang menu. Ano man ang itanong ng tita. Totoo at tapat akong sumagot, hindi nagpapalaki o nagpapakaba. Nang pag-usapan ang aking kurso at mga plano sa hinaharap, sinikap kong ipahayag ng malinaw ang aking mga ideya. Si Mingbing naman, paminsan-minsan ay nagsisingit ng ilang salita. Para pasiglahin ang usapan, o kapag masyadong malalim ang tanong ng kanyang nanay, siya ay may pagmamaktol na pumutol. Ma, nag-imbestiga ka ba ng talaan ng pamilya? Sa karamihan ng oras, ang tita ay nakangiti lang na nakikinig sa amin. Paminsan-minsan ay tumatango. Habang nag-uusap, unti-unting naging maluwag ang kapaligiran. Ikwinento ng tita ang mga nakakatawang pangyayari noong bata si Mingbing, tulad ng pagyakap sa pintuan at pag-iyak ng malakas para hindi pumasok sa kindergarten. Tulad ng unang pag-aaral magluto, inakala na asin ang asukal. Si Mingbing ay naiinip na nagpadyak-padyak. Ma, bigyan mo naman ako ng dignidad. Pinanood ko ang interaksyon ng mag-ina, nakita si Mingbing sa harap ng kanyang nanay. Na nagmamaktol na maliit na anak, ang natitira kong kaba ay naglaho na parang usok. Ito ay isang pamilyang puno ng pagmamahal at init. At ang babaeng mahal ko ay lumaki sa ganitong pagmamahal. Pagkatapos kumain, ang tita ay kailangang sumakay ng sasakyan pauwi. Bago umalis, tumingin siya sa akin. Sa mahinahon at seryosong tono, Xiao Chen, itong si Mingbing. Minsan ay medyo makulit, nasanay sa aming pag-aalaga. Sana ay magpakatatag ka. Tumayo ako agad ng tuwid, seryosong sinabi, Tita, huwag po kayong mag-alala. Mabuti naman si Mingbing, alagaan ko siya. Nasiyahang tumango ang tita. At ilang paalala pa kay Mingbing, saka sumakay at umalis. Pinanood ko ang sasakyan na lumayo. Huminga ako ng malalim, pakiramdam ko tapos na ang isang mahirap na laban. Lumapit si Mingbing. Nakangitit nagtanong, kumusta? Sabi ko sa'yo, madaling pakisamahan ang nanay ko, di ba? Hinila ko siya sa aking mga bisig, may natitira pang takot ngunit puno ng tagumpay, mabuti naman ang tita. Ngunit kanina, mas kinabahan pa ako kaysa sa depensa ng tesis. Siya ay tumawa ng mahina sa aking mga bisig. Nakita ko, basang-basa ang likod ng damit mo. Napailing ako sa kanya. Ngunit, tinigil niya ang kanyang ngiti, tumingin sa akin. Malambot ang tingin. Chenzi, ang itsura mo kanina nang sabihin mong aalagaan mo ako. Napakagwapo. Napakislot ang puso ko. Iniyuko ko ang ulo at hinimas ang dulo ng ilong niya. Sinasabi ko, ginagawa ko. Pinalahaba ng paglubog ng araw ang anino namin. Hinawakan ko ang kamay niya at naglakad pabalik. Nakaramdam ako ng hindi pa nararanasang kapanatagan. Makipagkita sa magulang, parang malayo ito pakinggan. Isang formal na bagay, pero parang hindi naman masama. Para siyang isang seremonya na nagpapahayag na ang relasyon namin ay kilala at tinatanggap ng mas mahalagang grupo. Hindi na kami dalawang independenteng individual na lumulutang sa pag-ibig sa campus. Kundi nagsisimula ng dahan-dahang maging bahagi ng mapa ng buhay ng isa't isa. Ang pakiramdam na ito ay nagbibigay ng kapanatagan at pumupuno ng mas tunay na pag-asa sa bawat araw sa hinaharap. Ang oras, kapag masaya ka, mas mabilis pa sa kuneho ang pagtakas nito. Parang kahapon lang sa pagitan ng mga estante ng library, naririnig ko si Mingbing na may iyak na nagtatanong sa akin, ako kaya?
Ngayon, magkahawak kamay na tayong nakarating sa dulo ng buhay kolehiyo, panahon ng graduasyon. Ang hangin ay puno ng kalungkutan at pagkalito sa hinaharap. Saan man sa eskwelahan ay may mga nakasuot na ng toga na nagpapakuha ng litrato, gustong i-freeze ang huling anyo ng kabataan. Hindi kami eksepsyon ni Ningbing. Suot ang maluwang na toga, nag-iwan kami ng mga litrato sa bawat sulok ng eskwelahan. Sa harap ng library kung saan unang nagka-holding hands, sa paborito naming milk tea shop, sa daan kung saan siya dati nagpakilala sa akin ng iba, at sa harap ng gusali ng classroom kung saan kumain at nag-aral kaming maraming beses. Kapag nagpapakuha, lagi niyang mahigpit na yakap ang braso ko at inilalagay ang ulo sa balikat ko. Ang ngiti niya ay kasinliwanag na kayang tunawin ang lahat ng pagkabalisa sa paghihiwalay. Chenzi. Tumingin siya sa litrato sa kamera at biglang nagtanong, hindi naman tayo maghihiwalay pagka-graduate, di ba? Natigilan ako pagkatapos ay mariin ginulo ang buhok niya. Ano ba yung kalokohan mo? Sino bang makikipaghiwalay sa'yo? Itinaas niya ang ulo, kumikinang ang mga mata. May kaunting pag-aalinlangan. Pero, pumirma ka na sa design firm sa Chengdong. Ako naman, nakapasa ako sa grad school sa Chengnan University. Hindi na tayo makakapagkita araw-araw tulad ngayon. Ah, iyon pala ang inaalala niya. Inangat ko ang mukha niya at tiningnan ang mga mata niya. Munting tanga, pwedeng magrenta tayo ng apartment sa gitna. Ang buhay grad school mo ay hindi ko palalampasin kahit isa. Bahagyang namula ang mga mata niya, ngunit ngumiti ang labi. Pero paano kung maagaw ka ng isang magandang kasamahan sa design firm? Napatawa ako sa selos niya. Iniyuko ko ang ulo at hinalikan siya sa labi. Wala kang alala, napakapili ko sa mga tao. Maliban sa'yo, wala akong gustong makita. Sa wakas, napatawa siya mula sa iyak. Mahigpit niya akong niyakap. Chenzi, mas mabuting tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Siyempre tatandaan ko. Tatandaan ko habang buhay. Sa araw ng graduation, napakaganda ng sikat ng araw. Ang principal ay nagsasalita sa entablado ng isang madamdaming talumpati. Sa ibaba ay isang itim na dagat ng mga toga. Nang sabihin niya, naway maging maliwanag ang inyong kinabukasan, palihim kong hinawakan ang kamay ni Ningbing sa ilalim ng upuan. Malamig ang kanyang mga daliri, mariin ko siyang hinawakan para ibigay ang init ko. Lumingon siya sa akin. Ang mata niya sa ilalim ng cap ay nakaarko sa ngiti, puno ng tiwala sa akin. At pag-asa sa hinaharap. Nang ihagis ang toga, pumailan lang ang asul na mga square cap sa langit. Para bang ang aming kabataan at pangarap na sa wakas ay pinalaya. Sa gitna ng masayang sigawan, malakas kong sinabi sa kanya. Ba Ningbing, maligayang pagtatapos. Malakas din siyang sumagot. Chenzi, maligayang pagtatapos. Magiging masaya tayo palagi. Natapos ang seremonya, unti-unting kumalat ang mga tao. Suot pa rin namin ang toga. Nakaupo kami sa bench sa tabi ng lawa ng eskwelahan, nakatingin sa kumikislap na lawa, walang nagsasalita. Tahimik lang na magkadikit. Ang 4 na taon ay parang isang malaki at magandang panaginip. Mula sa kanyang mahiyain na pagsubok, hanggang sa aking tahimik na paghihintay, hanggang sa matapang na pagbasag ng hadlang. Pagkatapos ay hindi mabilang na almusal, hawak kamay, yakap, halik, ang opisyal na pag-aanunsyo sa social media. Ang kaba noong makipagkita sa kanyang nanay, ang bawat ordinaryo, ngunit kumikinang na araw. Chenzi. Sumandal siya sa balikat ko at mahinang nagsabi, nakapagtataka isipin. Kung hindi ako nagpumilit na ipakilala sa iyo ang girlfriend, baka napalampas natin ang isa't isa. Inakap ko ang balikat niya, hinimas ng baba ko ang tuktok ng ulo niya. Hindi. Kahit hindi mo ako ipinakilala, maghahanap pa rin ako ng paraan para mapalapit sa iyo, pero ang paraan mo talagang tanga pero epektibo. Ngumiti siya at bahagya akong sinuntok. Ang paglubog ng araw ay ginintuan ng lawa at binigyan din kami ng mainit na liwanag. Ano ang susunod mong balak? Tanong niya. Magsumikap sa trabaho, magsumikap kumita ng pera. Tiningnan ko ang kanyang mga mata. At mumiti, saka, pakasalan ko ang aking kasintahan. Namula ang kanyang mukha, pero ang kanyang mga mata ay tila puno ng mga bituin. Sinong magpapakasal sa'yo? Ikaw, matapang kong sagot, maliban sa'yo, wala nang iba. Pareho kaming may mga hamon, pansamantalang paghihiwalay, pagharap sa trabaho. Mga maliliit na bagay sa buhay. Ngunit basta kasama ko siya, wala akong kinakatakutan. Ang aming kwento ay nagsimula sa isang, kaya tayo na. Ngunit tiyak na hindi ito magtatapos dito. Tayo na, tumayo ako at iniabot ang aking kamay sa kanya. Isasama kita sa masarap na kainan para ipagdiwang ang pagpasok natin sa susunod na yugto ng buhay. Inilagay niya ang kanyang kamay sa palad ko, tumayo sa tulong ko, ang ngiti niya ay mas makulay pa sa ulap sa gabi. Sige, magkahawak kamay kaming naglakad ng dahan-dahan sa tabi ng lawa. Ang mga anino namin ay pinahaba ng paglubog ng araw. Tapos na ang kabataan, pero ang aming pag-ibig ay nagsisimula pa lamang.